Ate Kara, wag mo naman akong iwan. Nangako ka kay nanay na hindi mo ako pababayaan. Mahigpit na nakakapit ang batang si Jana sa kamay ng kanyang ate habang nakaupo sila sa isang lumang bangka sa dalampasigan. Palubog na ang araw, ngunit mas mabigat pa sa papadilim na paligid ang lungkot na nararamdaman niya. Isang taon na mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Noon, si Kara na ang naging sandigan ni Jana. Kaya nang sabihin nito na kailangan niyang pumunta sa Maynila para magtrabaho, pakiramdam ng bata ay muli siyang mawawala ng pamilya. Hindi kita hiiwan habang buhay, paliwanag ni Kara habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kailangan kong kumita para sa ating dalawa. Dito ka muna kay Tita Wilma. Magpapadala ako ng pera at babalik din ako. Paano kung makalimutan mo ako? Agad siyang niyakap ni Kara. Hindi. Ikaw na lang ang pamilya ko. Pangako babalik ako. Yun ang pangakong pinanghawakan ni Jana. Ngunit lumipas ang mga taon, hindi na bumalik si Kara. Dito kayo maghagis! 16 na taong gulang na si Jana nang maging karaniwan sa kanya ang pagsisid sa dagat para sa mga baryang inihahagis ng mga turista. Sa tuwing may kumikislap na baryang lumulubog sa tubig, mabilis niyang sinisisid. Delikado man, mahalaga sa kanya ang bawat pisong makukuha. Dahil bawat barya ay bahagi ng kanyang pamasahe patungo sa Maynila. Jana, tama na, delikado na. Sabi ng kababata niyang si Enzo nang makaahon sila. Iniabot nito ang sariling tuyong damit upang ipatong sa kanyang balikat. Hindi ako titigil hanggat hindi sapat ang ipon ko. Talaga bang pupunta ka sa Maynila ng mag-isa? Tumango si Jana. Hanapin ko si Ate Kara. Paano kung ayaw niyang magpahanap? Biglang nawala ang ngiti ni Jana. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko naririnig mula sa kanya. Mahal ko ang ate ko. Yun ang isang bagay na ayaw niyang pagdudahan. Matapos siyang magkasakit ng malubha noong bata pa siya. Nagpadala pa si Kara ng perang kailangan sa kanyang pagpapagamot. Ngunit pagkatapos noon, bigla na lang naputol ang kanilang komunikasyon. Kaya naniniwala si Jana na may dahilan kung bakit nawala ang kanyang ate. At siya mismo ang aalam noon. Pag-uwi niya, galit ang sumalubong sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Si Wilma yun. Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman naramdaman ni Jana na pamangkin siya nito. Pinahinto siya sa pag-aaral at halos lahat ng gawaing bahay ay ipinapasa na sa kanya. Aba, magluto ka na! Wala ka talagang silbi rito? Sigaw ni Wilma. Tahimik na pumunta si Jana sa kusina. Sanay na siya. Ang hindi niya kayang masanay ay ang presensya ni Brian, nobyo ng pinsan niyang si Alexa. Madalas niyang nahuhuli ang lalaki na nakatitig sa kanya at nakakaramdam siya ng kaba. Kaya mas determinado siyang makaipon at makaalis. Palihim niyang itinatago ang perang nakukuha sa pagsisid sa ilalim ng mga lumang yero. Minsan nang nakuha ni Wilma ang dati niyang ipon, kaya ngayon ay wala siyang pinagsasabihan. Kaunting panahon pa, makakaalis din siya. Ngunit hindi na siya nabigyan ng pagkakataong maghintay. Isang gabi, habang nasa kusina, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo matapos uminom. Napahawak si Jana sa lababo. Jana! Kinilabutan siya nang makita si Brian. Silang dalawa lamang ang naroon. Okay lang ako. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang silid. Ngunit bago niya maisara ang pinto, nahawakan siya nito. Bitawan mo ko! Pilit siyang niyakap ni Brian. Buong lakas na nagpumigla si Jana. Kinagat niya ang braso nito at nang makawala ay tumakbo siya. Ngunit nahablot nito ang kanyang buhok. Bitawan mo ko! Kinalmot at hinampas niya ang lalaki. Napunit pa niya ang damit nito habang ipinagtatanggol ang sarili. Biglang bumukas ang pinto. Dumating si Alexa. Agad binitiwan ni Brian si Jana. At bago pa makapagsalita ang dalagita, mabilis itong nagsinungaling. Si Jana ang lumapit sa akin. Inaakit niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Jana. Sinungaling! Ngunit sinugod siya ni Alexa.
Walang hiya ka. Hinila nito ang kanyang buhok. Ate Alexa, ako ang pinilit niya. Hindi siya pinakinggan. Dahil sa ingay, nakialam maging ang mga tanod sa barangay. Umaasa si Jana na may maniniwala sa kanya. Ngunit malapit kay Wilma ang mga tao roon. Sa huli, siya pang lumabas na may kasalanan. Pagbalik nila sa bahay, itinuro ni Alexa ang pinto. Lumayas ka! Tahimik na pumasok si Jana sa kwarto at nag-impake. Siguro, kaya hindi ka binabalikan ng ate mo. Dagdag pa ni Alexa. Kasi alam niyang ganyan kang klase ng babae. Natigilan si Jana. Mas masakit yon kaysa sa lahat ng masasakit na salitang sinabi sa kanya. Ngunit pinili niyang hindi umiyak sa harap ng mga ito. Wala akong ginawang masama. Alam kong totoo. Kinuha niya ang bag at palihim na kinuha ang perang ilang taon na niyang inipon. Hindi pa sapat yun, pero hindi na mahalaga. Mas gugustuhin niyang harapin ang Maynila ng mag-isa kaysa manatili sa bahay na hindi siya ligtas. Jana, sigurado ka ba? Gabi na nang ihatid siya ni Enzo sa Pierre. Sigurado. 16 ka lang. Wala kang kakilala ron. May address ako ng dating pinagtatrabahuhan ni Ate Cara. Doon ako magsisimula. Hindi maitago ni Enzo ang pag-aalala. Bigla nitong inilabas ang wallet at ibinigay sa kanya ang lahat ng laman. Enzo, hindi ko matatanggap to. Kunin mo. Pang-aral mo to. Mag-iipon na lang ako ulit. Isinara nito ang kamay ni Jana habang hawak ang pera. Hindi kita kayang pigilan. Kaya ito na lang ang paraan para makasigurado ako na may magagamit ka. Nangilid ang kanyang mga luha. Babayaran kita. Huwag. Hanapin mo na lang ang ate mo. Mahigpit siyang niyakap ni Enzo. Kapag nagkaroon ka ng cellphone, tawagan mo ako. Huwag mong iwawala ang number ko. Tumango si Jana. Nang oras na upang sumakay, muli niyang niyakap ang kababata. Salamat sa lahat. Mag-iingat ka. Pagkasakay sa barko, tumingin si Jana sa Pierre. Nandun pa rin si Enzo, nakatanaw sa kanya habang unti-unting lumalayo ang barko. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang kasamang pamilya, wala siyang trabaho sa Maynila, wala siyang matutuluyan at hindi niya alam kung buhay, ligtas o naghihintay pa sa kanya ang kapatid. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ang lumang papel kung saan nakasulat ang address na matagal niyang itinago. Ito na lamang ang tanging bakas ni Cara. Napatingin siya sa madilim na karagatan. Ate Cara, hahanapin kita. Hindi alam ni Jana na ang gabing yon ang simula ng pinakamahirap na paglalakbay ng kanyang buhay. Pagkababa ng barko, sumakay pa si Jana ng bus patungong Maynila. Habang papalapit sa syudad ay lalong bumibigat ang kaba sa kanyang dibdib. Napakaraming tao, sasakyan at naglalakihang gusali. Ibang-iba yon sa tahimik na islang kanyang kinalakihan. Pagsapit niya sa terminal, gabi na. Mahigpit niyang niyakap ang bag habang pinagmamasdan ang mga taong nagmamadaling umalis. Halos lahat ay may pupuntahang tahanan. Samantalang siya ay walang kakilala at hindi alam kung saan magpapalipas ng gabi. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang matulog sa terminal. Pumwesto siya sa isang upuan at ginawang unan ang kanyang bag. Hindi niya hinayaang mahimbing ang tulog dahil baka pagising niya ay wala na ang kakaunti niyang gamit at perang pinaghirapan. Kinabukasan kahit pagod, agad siyang naghanap ng trabaho. Baka po kailangan niyo ng tindera? Kahit stay-in po? Paulit-ulit siyang nagtanong sa mga tindahan, karinderya at maliliit na negosyo. Ngunit paulit-ulit din siyang tinanggihan. Ang iba ay naghahanap ng kompletong requirements, ang iba naman ay ayaw sa stay-in. At kapag nalalaman nila na 16 na taong gulang pa lang siya'y, agad siyang pinauuwi. Bata ka pa! Dapat nag-aaral ka! Masakit marinig yun. Kung siya lamang ang masusunod ay gusto rin niya sanang nasa paaralan. Ngunit hindi yun ang buhay na ibinigay sa kanya. Halos sumuko na siya nang mapadaan sa isang maliit na bakery. Ma'am, baka po kailangan niyo ng tindera? Tiningnan siya ng may-ari na si Agnes. Ilang taon ka na? 16 po? Agad itong nag-alangan. Bata ka pa.
Ma'am, parang awa niyo na po. Galing pa po ako sa malayo. Wala po akong matutuluyan. Kahit maliit ang sahod, okay lang po. Masipag po ako. Matagal siyang pinagmasdan ni Agnes bago tinawag ang anak nitong si Gwen na halos kasing edad lamang ni Jana. Nag-usap sandali ang mag-ina. Sige, sabi ni Agnes. Subukan natin. Nagliwanag ang mukha ni Jana. Talaga po? Oo, stay in ka rito. Maraming salamat po. Hindi alam ni Jana na ang simpleng bakery na yon ang magiging una niyang tunay na tahanan matapos ang maraming taon. Mabilis siyang natuto sa trabaho. Tinuruan siya ni Gwen kung paano mag-ayos ng tinapay, tumanggap ng bayad at makitungo sa mga customer. Masayahin at madaldal si Gwen kaya mabilis silang naging magkaibigan. Higit sa lahat, hindi siya itinuring ni na Agnes na parang katulong. Kapag oras ng pagkain, kasabay siya ng mag-ina sa mesa. Kapag nagkamali siya, maayos siyang pinagsasabihan. Nung una ay hindi sanay si Jana. Sa bahay ng sariling tiyahin, kailangan niyang pagtrabahuhan kahit ang karapatang makakain ng maayos. Ngunit sa bahay ng mga estranghero, naramdaman niyang may nagmamalasakit sa kanya. Sa una niyang sahod, bumili siya ng murang cellphone. Sa Enzo agad ang tinawagan niya. Jana! Napangiti siya nang marinig ang boses ng kaibigan. Okay lang ako. May trabaho na ako. Talaga? Saan ka nakatira? Dito rin sa bakery. Mabait ang amo ko. Narinig niyang napabuntong hininga si Enzo. Mabuti naman. Kala mo ba hindi ako nag-aalala? Babayaran ko na pala yung perang binigay mo. O wag na. Gamitin mo sa paghahanap kay Ate Cara. Napatingin si Jana sa lumang papel na dala niya mula sa isla. Malapit na. Kailangan lang niyang magkaroon ng day off. Isang gabi, habang kumakain sila, naitanong ni Agnes kung bakit nagpunta si Jana sa Maynila. Doon niya ikinuwento ang tungkol kay Cara. Iniwan niya po ako sa tiyahin namin para magtrabaho. Nagpapadala naman po siya nung una. Nung nagkasakit ako ng malubha, siya pang tumulong sa pagpapagamot ko. Pero pagkatapos noon, bigla na lang nawala ang komunikasyon namin. Gano'n na katagal? Tanong ni Gwen. Maraming taon na eh. Hinahanap mo pa rin siya? Tumango si Jana. Mahal kong ate ko. Naniniwala akong may dahilan kung bakit hindi siya nakabalik. Ikinuwento rin niya ang buhay niya kay Wilma, kung paano siya pinatigil sa pag-aaral at itinuring na utusan, hanggang sa ikwento niya ang nangyari kay Brian. Nanlaki ang mga mata ni Agnes. Jana, ang bata mo pa para pagdaanan ng lahat ng yon, sabi ng ginang. Napayuko siya. Wala naman po akong ibang mapupuntahan. Hinawakan ni Agnes ang kamay niya. Maya-maya'y nagsalita ito. Simula ngayon kapag weekend, mag-half day ka. Gamitin mo ang oras para hanapin ang ate mo. Pero ma'am, yung sahod ko po kasi buo pa rin. Nangilid ang mga luha ni Jana. Maraming salamat po. Hindi niya inaasahan ang tulong na matagal niyang hinahanap sa sariling pamilya ay manggagaling pala sa mga taong hindi niya kadugo. Dumating ang araw ng paghahanap. Mahigpit na hawak ni Jana ang papel habang hinahanap ang address ng dating pinagtatrabahuhan ni Cara. Nang makita niya ang bahay, halos marinig niya ang sariling tibok ng puso. Eto na yun. Baka ilang sandali na lamang ay mayakap na niya ang kapatid. Isang matandang kasambahay ang lumapit sa gate. May hinahanap ka. Cara po, dati raw po siya nagtatrabaho rito. Nag-isip sandali ang babae bago tumango. Ah, si Cara. Oo, naalala ko. Nagliwanag ang mukha ni Jana. Nandito pa po ba siya? Ngunit umiling ito. Matagal na siyang umalis. Parang may bumagsak sa dibdib ni Jana. Alam niyo po ba kung saan siya nagpunta? Hindi eh. May iniwan po bang address o number? Wala. Bigla na lang nag-impake at umalis. Kahit ang amo namin walang kaalam-alam. Nanginginig na ang mga kamay ni Jana. Kapatid niya po ako. Ilang taon ko na po siyang hinahanap. Nagulat ang babae. Hindi namin alam na hindi pala siya nakauwi sa inyo. Tahimik kasi yung si Cara. Bago siya umalis, kakaibang kinikilos niya. Madalas siyang mawala at hindi pumasok. Wala po talaga kayong ibang alam? Pasensya na iha. Salamat po. Pinilit ngumiti ni Jana.
Pagkalayo niya sa bahay, doon niya hinayaang tumulo ang mga luha. Yun na ang tanging bakas na mayroon siya. At ngayon, tuluyan na yung naglaho. Pagbalik sa bakery, agad siyang sinalubong ni Gwen. "Nakita mo?" Umiling si Jana. "Wala na siya ron eh. Hindi rin alam kung saan siya nagpunta." Tahimik siyang niyakap ni Gwen. "Halika, gumawa ako ng mango graham." Napatawa si Jana kahit umiiyak. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Sinubukan niyang hanapin si Kara sa social media at magtanong kung saan-saan. Ngunit walang resulta. Hanggang isang araw, maingat siyang tinanong ni Gwen. "Jana, paano kung ayaw talagang magpahanap ng ate mo?" Natigilan siya. "Bakit naman?" "Baka nagkaroon na siya ng ibang buhay. Baka may sariling pamilya na." Masakit ang posibilidad na yon. Ngunit umiling si Jana. "Hindi, mahal ako ni Ate Kara. May dahilan kung bakit siya nawala." At yon ang pinili niyang paniwalaan. Lumipas ang 2 taon. Sa tulong ni na Agnes at Gwen, nakabalik si Jana sa pag-aaral habang patuloy na nagtatrabaho sa bakery. Para na siyang bahagi ng pamilya. Isanasama siya sa mga lakad at pagtitipon. Kapag may bagong gamit si Gwen, madalas ay mayroon din siya. Samantala, patuloy ang komunikasyon nila ni Enzo. Hanggang isang araw, dumalaw ito sa Maynila. "Jana!" Masayang sinalubong niya ang kababata. "Enzo!" Mahigpit silang nagyakap. Naglibot sila sa syudad at nagkwentuhan tungkol sa mga buhay nila. Pagsapit ng hapon, naupo sila sa rooftop ng isang mall habang pinagmamasdan ang mga gusali. Maya-maya'y naging seryoso si Enzo. "Jana, may sasabihin ako." "Ano?" Huminga ito ng malalim. "Mahal kita." Natigilan si Jana. "Matagal na." Pagpapatuloy nito. "Siguro bata pa lang tayo. Hindi ko lang naiintindihan noon." Hindi agad nakasagot si Jana. Mahalaga sa kanya si Enzo. Ito ang isa sa iilang taong hindi kailanman nang iwan sa kanya. Pero hindi pa handa ang puso niya. "Hindi pa kita kayang sagutin ngayon, Enzo." Ngumiti ang binata. "Ayos lang, handa naman ako maghintay." Napangiti rin si Jana. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya'y unti-unti nang nagiging maayos ang kanyang buhay. Marahil kailangan na rin niyang tanggapin na maaaring hindi na niya makita pa si Kara. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, habang nagtatrabaho sa bakery, narinig niya ang 2 panadero na nag-uusap. "Pare, hindi ko sinasabing type ko si Jana," sabi ni Kaloy. "Pamilyar lang talagang mukha niya." Napahinto si Jana sa pagbabalot ng tinapay. "Kamukha niya kasi yung babae ang nakita ko dati." Biglang kumabog ang dibdib niya. Lumapit siya kay Kaloy. Kuya, sinong babaeng kamukha ko?" Napakamot ito sa ulo. Kasama ng ex-girlfriend ko. Mas matanda lang sa'yo." "Alam niyo po ba ang pangalan?" Nag-alangan si Kaloy bago sumagot. "Hindi tunay na pangalan ang ginagamit niya." Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Jana. "Ano po ang tawag sa kanya?" Tumingin si Kaloy sa kanya. "Si Madam Cherry." Hindi alam ni Jana kung bakit. Ngunit sa sandaling marinig niya ang pangalang yun, isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Matapos ang 2 taong halos wala ng pag-asa, may bago na naman siyang bakas patungo kay Kara. "Madam Cherry?" Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Jana ang pangalan na binanggit ni Kaloy. "Kuya Kaloy, saan niyo siya nakita?" Nag-alangan ang panadero. "Kasama siya ng ex-girlfriend kong si Sheena. Pero Jana, hindi magandang mundo ang ginagalawan ng babaeng yon." "Ano pong ibig niyong sabihin?" Napabuntong hininga si Kaloy. "Si Madam Cherry ang nagre-recruit ng mga babaeng nagtatrabaho para sa mayayamang kliyente. Hindi ko alam ang buong sistema nila. Basta, nung nalaman kong napasok doon si Sheena, hiniwalayan ko na siya." Parang may malamig na hanging dumaan sa katawan ni Jana. Ayaw niyang isipin na maaaring si Kara yon. Ngunit magkapatid sila. Maraming nagsasabi na magkahawig sila. "Pwede ko po bang makausap si Sheena?" "Jana, huwag ka nang makialam dun." "Please kuya, ilang taon ko nang hinahanap ang ate ko. Kailangan ko lang malaman kung sino yon." Sa huli ay pumayag si Kaloy.
Makalipas ang ilang araw, nakipagkita si Jana kay Sheena sa isang resto bar. So, iniisip mong kapatid mo si Madam Cherry? Tanong nito. Oo, may litrato ka ba niya? Umiling si Sheena. Wala, hindi kami ganun ka-close. Trabaho lang ang usapan namin. Alam mo ba ang tunay niyang pangalan? Hindi, Cherry lang ang tawag namin sa kanya. Alias niya yon. Lalong kinabahan si Jana. Pwede ko ba siyang makita? Biglang naging seryoso si Sheena. Jana, hindi mo naiintindihan. Delikado ang mga taong kasama namin. Isa si Madam Cherry sa pinagkakatiwalaan ng boss. Kapag nalaman nilang kinikwentuhan kita, pareho tayong mapapahamak. Hindi ko naman siya kakausapin. Gusto ko lang makita. Matagal siyang tinitigan ni Sheena. Nakita marahil nito ang desperasyon sa kanyang mukha. Okay, sige. Nagliwanag ang mga mata ni Jana. Talaga? Sa susunod na linggo may ihahatid akong kliyente. Si Madam Cherry ang kasama ko. Sasabihin ko kung saan kami magkikita. Hinawakan ni Sheena ang kamay niya. Pero mangako ka, kahit makita mong siyang ate mo, wag na wag kang lalapit. Bakit? Basta, wag. Tumango si Jana. Ngunit sa loob-loob niya, paano niya magagawang hindi lapitan ang kapatid na halos buong buhay niyang hinanap? Dumating ang araw ng pagkikita. Nauna si Jana sa lugar. Isang madilim na bahagi yon ng syudad, malayo sa mataong kalsada. Hindi siya mapakali. Habang naghihintay, maya-maya'y dumating si Sheena. Ayos ka lang? Tanong nito. Tumango si Jana. Nasaan siya? Parating na. Ngunit bago pa sila makapag-usap, isang van ang biglang huminto. Bumukas ang pinto. Ilang lalaking nakatakip ang mukha ang mabilis na bumaba. Sheena! Hinablot ng isang lalaki ang dalaga. Napaatras si Jana, ngunit may humawak din sa kanya. Bitiwan niyo ako! Nagpumigla siya, sumipa at sumigaw, ngunit mas malakas ang mga lalaki. Pilit silang isinakay sa van. May inilapit na tela sa mukha ni Jana, ngunit umiwas siya. Dahil doon, malakas siyang sinuntok sa tiyan. Nawalan siya ng lakas. Ilang segundo lamang ay nagdilim ang kanyang paningin. Nang magising si Jana, malamig na sahig ang una niyang naramdaman. Nakatali ang kanyang mga kamay. Sheena? Nang luminaw ang kanyang paningin, nakita niyang dalaga sa isang sulok. Maraming pasa at sugat ang katawan nito. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Umiiyak na tumingin sa kanya si Sheena. Sorry, Jana. Nadamay ka pa. Bakit tayo nandito? Pumalpak ako sa pinagawa nila. Akala ko normal na trabaho lang ang pupuntahan ko. Patibong pala. Nanlamig si Jana. Paano tayo makakalabas? Hindi sumagot si Sheena. At ang katahimikan nito ang lalong nagbigay ng takot sa kanya. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Ilang lalaki ang pumasok. Kasunod nila ang isang babaeng nakasuot ng maayos. Sa unang tingin pa lang, parang tumigil ang mundo ni Jana. Kahit maraming taon na ang lumipas, kahit nagbago na ang mukha at ayos nito, kilala niya ang mga matang yun. Ate? Nanginginig ang kanyang labi. Ate Cara? Natigilan ang babae. Ngunit mabilis nitong itinago ang reaksyon at umiwas ng tingin. Isang lalaki ang lumapit kay Sheena. Ano, Cherry? Ito ba yung alaga mong pumalpak? At walang babala nitong sinipa ang dalaga. Huwag! Sigaw ni Jana. Huwag mong saktan si Sheena. Napalingon ng lalaki. Sino naman to? Kasama ni Sheena, boss. Sagot ng tauhan. Nataranta kami kaya isinama na rin. Lumapit ang lalaki kay Jana. Pilit siyang sumipa, ngunit nasalo nito ang kanyang paa. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha niya. Palaban! Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isama niyo. Mukhang pwede pa. Nanlaki ang mga mata ni Jana. Huwag! Saan niyo siya dadalhin? Sigaw ni Sheena. Wala siyang kinalaman dito. Ngunit hinila na siya ng dalawang lalaki. Sa pagkakataong yon, nagtama ang mga mata nila ni Cara. At nakita ni Jana ang takot sa mukha ng kanyang kapatid. Doon niya natiyak na kilala siya nito. Hindi alam ni Jana kung ilang araw siyang ikinulong. Halos hindi siya kumakain. Hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan ang pagkaing ibinibigay sa kanya.
Ngunit isang gabi, tahimik na bumukas ang pinto. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Ate Cara? Shh! Mabilis siyang nilapitan nito at kinalagan. Itatakas kita. Napaluha si Jana. Si Sheena, hindi ko kayang isama, pero sisiguraduhin kong hindi siya mapapatay. Halika na. Hinang-hina si Jana, kaya inalalayan siya ni Cara. Palihim silang dumaan sa likod ng gusali. May naghihintay na sasakyan. Noel, sabi ni Cara sa driver, ihatid mo ang kapatid ko hanggang sa pier. Nang papasok na si Jana, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ate. Hindi ka sasama? Natigilan si Cara. Ate, ilang taon kitang hinanap. Ngayong nakita na kita, iiwan mo na naman ako? Nangilid ang luha ni Cara. Hindi ko ginusto ang lahat ng to. Kung ganun, sumama ka na sa akin. Hindi pwede. Bakit? Nanginginig ang boses ni Cara. Nung nagkasakit ka, desperado akong makahanap ng pera para sa pagpapagamot mo. May inalok sa akin at akala ko isang beses lang. Napahawak si Jana sa bibig. Pero nang makapasok ako sa mundong to, hindi na pala ganun kadaling umalis. Ate, kapag tumakas ako, hindi lang ako ang papatayin. Pwede ka nilang hanapin. Kaya ako nawala, Jana. Doon tuluyang napahagulgol si Jana. Hindi siya iniwan ni Cara dahil nagsawa ito. Hindi siya kinalimutan. Nawala ito para protektahan siya. Sumama ka pa rin sa akin. Pagsusumamo niya. Magtago tayo. Magsumbong tayo sa pulis. Umiling si Cara. Hindi mo alam kung gaano kalalim to. Hinawakan nito ang mukha ng kapatid. Patawarin mo ko. Hindi ko natupad ang pangako ko kay nanay. Ate, pero ngayon, ikaw naman ang mangako sa akin. Ano? Bumalik ka sa isla? Huwag mo na akong hanapin. Mabilis na umiling si Jana. Hindi ko kaya. Pero kailangan. Itinuro ni Cara ang isang bag sa loob ng sasakyan. May pera dyan. Gamitin mo para magsimula ulit. Mag-aral ka, magkaroon ka ng buhay. Bumuo ka ng buhay na hindi ko na ibigay sa'yo. Hindi pera ang gusto ni Jana. Ang gusto niya ay ang kapatid niya. Niyakap niya ng mahigpit si Cara. Ate, ikaw lang ang hinahanap ko. Hindi pera. Napapikit si Cara habang umiiyak. Alam ko, umuwi na tayo, ate. Pero hindi pa pwede. Paano kung hindi na kita makita ulit? Iyak ni Jana. Hindi agad nakasagot si Cara. Yon ang pinakamasakit. Maya-maya'y marahan siyang hinalikan nito sa noo. Mahal na mahal kita, Jana. Kahit kailan, hindi kita nakalimutan. Pagkatapos ay marahan siyang itinulak papasok sa sasakyan. Ate! Isinara nito ang pinto. Ate Cara! Umandar na ang sasakyan. Lumingon si Jana sa likuran. Nakatayo si Cara sa madilim na kalsada. Umiiyak habang pinagmamasdan siyang lumayo. Ate! Hinampas ni Jana ang bintana habang patuloy na humahagulgol. Ilang taon niyang hinanap ang kapatid. Ilang taon niyang tinanong kung bakit siya iniwan. Ngayon ay alam na niya ang sagot. Hindi siya kinalimutan ni Cara. Hindi siya itinakwil. Sa katunayan, ang pagkawala nito ay bunga ng isang maling desisyon na ginawa nito dahil gustong mailigtas ang buhay ng nakababatang kapatid. At habang tuluyang nawawala si Cara sa kanyang paningin, napahawak si Jana sa kanyang dibdib. Sa wakas, nahanap niya ang ate niya. Ngunit kasabay ng pagkikita nila ay isang panibagong sakit. Dahil sa ikalawang pagkakataon sa buhay niya, kailangan na naman nilang maghiwalay. Patuloy siyang umiiyak habang unti-unting lumiliit ang anyo ng kanyang kapatid. Gusto niyang bumaba ng sasakyan. Gusto niyang tumakbo pabalik at piliting isama si Cara. Ngunit naalala niya ang sinabi nito. Buhay nila ang nakataya. Miss Jana! Napatingin siya sa driver na si Noel. Pakiusap, ibalik mo ako. Umiling ito. Hindi pwede. Ipinangako ko kay Madam Cherry na dadalhin kita sa ligtas na lugar. Cara ang pangalan niya. Umiiyak na sagot ni Jana. Hindi Cherry. Hindi na sumagot si Noel. Niyakap ni Jana ang bag na ibinigay ng kanyang ate. Nang buksan niya yon, nanlaki ang kanyang mga mata. Maraming pera ang nasa loob, ngunit agad niya yung isinara. Wala siyang pakialam sa pera. Kung maaari lang niyang ipagpalit ang lahat ng yon para makasama si Cara, gagawin niya.
Ilang taon niyang hinanap ang kapatid. At nang makita niya ito, ilang minuto lang ang ibinigay sa kanila ng tadhana. Bago siya sumakay ng barko, binilhan siya ni Noel ng cellphone at pagkain. Sigurado ka bang ayos ka lang? Hindi sumagot si Jana. Wala siyang ibang gustong gawin kundi ang makauwi sa isla. Nang makabili siya ng SIM card, isang numero ang agad niyang tinawagan. Hello? Pagkarinig pa lang niya sa boses ni Enzo, muli siyang napaiyak. Enzo, Jana, nasaan ka? Hindi siya makapagsalita. Jana, magsalita ka. Ilang araw ka na naming hinahanap. Nasa isla ako. Ano? Umuwi ako. Bakit? Anong nangyari? Pumunta ka rito please. Hindi na nagtanong si Enzo. Hintayin mo ko. Kinabukasan ay dumating ito. Halos patakbong nilapitan ni Enzo si Jana nang makita siya. Diyos ko! Tiningnan nito ang mga pasa sa kanyang mukha at braso. Anong ginawa nila sa'yo? Hindi na napigilan ni Jana ang sarili. Niyakap niya ng mahigpit si Enzo at doon siya tuluyang humagulgol. Nakita ko si Ate Cara. Natigilan ang binata. Nakita mo? Tumango siya. Ikinuwento niya ang lahat. Si Sheena, ang pagkidnap, ang lugar kung saan sila kinulong, at ang katotohanan tungkol sa kapatid niya na ilang taon nang nawawala. Habang nagsasalita siya, walang ibang ginawa si Enzo kundi ang makinig. Nang matapos, nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Kasalanan ko, bulong ni Jana. Kung hindi ako nagkasakit nun, baka hindi napunta si ate sa ganung buhay. Agad siyang hinawakan ni Enzo sa balikat. Huwag mong isipin yan. Pero dahil sa pagpapagamot ko, bata ka nun, Jana. Wala kang kasalanan. Napapikit siya. Gusto ko siyang balikan. Alam ko. Pero natatakot ako. Kung sinabi ni Cara na mapanganib, kailangan muna nating isipin ang kaligtasan mo, Jana. Paano naman siya? Walang maisagot sa Enzo. At yon ang pinakamasakit. Hindi lamang si Enzo ang nag-aalala sa kanya. Nang malaman ni na Ma'am Agnes at Gwen na siya ay ligtas na, bumiyahe ang mag-ina patungo sa isla. Pagkakita pa lang sa kanya, mahigpit na siyang niyakap ni Gwen. Walang hiya ka. Kala ko patay ka na. Umiiyak ito habang hinahampas ng marahan ang kanyang balikat. Sorry. Alam mo bang hindi ako makapag-aral ng maayos? Pati si Mama halos araw-araw nasa presinto. Lumapit si Agnes at niyakap din siya. Ang mahalaga, ligtas ka. Doon muling naramdaman ni Jana ang isang katotohanang matagal niyang hindi napapansin. Hindi man niya nakasama si Cara, hindi naman siya iniwan ng mundo ng mag-isa. May mga taong dumating upang siya ay mahalin. Sa tulong ni Enzo, Agnes at Gwen, nakuha niya ang mga gamit na naiwan sa Maynila. Ngunit nagpa siyang huwag nang bumalik doon upang manirahan. Sa isla na muna siya. Kailangan niyang huminga, kailangan niyang buuin muli ang sarili. Lumipas ang mga buwan. Ginamit ni Jana ang bahagi ng pera na iniwan ni Cara upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi niya yon itinuring na kayamanan. Para sa kanya, bawat perang ginagastos niya ay sakripisyo ng kanyang kapatid. Kaya ipinangako niya sa sarili na hindi yon masasayang. Nang magkolehiyo, lumipat siya sa boarding house malapit sa paaralan. Patuloy namang nandoon si Enzo. Hindi nito muling binanggit ang pag-amin ng pagmamahal sa kanya. Hindi siya minadali. Kapag kailangan ni Jana ng kasama, nandun ito. Kapag gusto niyang mapag-isa, marunong itong lumayo. Hanggang isang araw, si Jana mismo ang nagtanong. Enzo? Bakit? Naalala mo pa ba yung sinabi mo sa akin noon? Nagkunwari itong nag-isip. Marami akong sinasabi. Hinampas niya ang braso nito. Yung sinabi mong mahal mo ako? Biglang natahimik si Enzo. Oo. Hanggang ngayon ba? Napangiti ito. Akala mo ba may expiration? Napatawa si Jana. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito. Baka pwede na kitang sagutin? Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Jana! Ngumiti siya. Subukan natin. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng paghahanap at sakit, hinayaan ni Jana ang sarili na magmahal nang hindi natatakot na baka iwan siya. Mabilis na lumipas ang panahon, nakatapos si Jana sa pag-aaral. Sa halip na manatili sa syudad, pinili niyang bumalik sa isla at magtayo ng negosyo.
Isang grocery store ang itinayo niya. Malaking tulong yon sa mga residente dahil dati ay kailangan pa nilang bumiyahe ng malayo para makabili ng maraming pangangailangan. Unti-unting lumago ang negosyo at hindi nagtagal, natupad din ang isa pa niyang pangarap. Ikinasal sila ni Enzo. Habang naglalakad siya patungo sa altar, sandaling napatingin si Jana sa isang bakanteng upuan. Sa isip niya ay para yon kay Kara. Sana nandito ka, ate. Binayayaan sila ng dalawang anak at sa bawat pagkakataong niyayakap niya ang mga ito, naaalala niya ang pagmamahal ng kanyang kapatid. Doon niya mas naunawaan kung bakit nagawa ni Kara ang lahat para sa kanya. Kapag mahal mo pala ang isang tao, may mga pagkakataong kaya mong isakripisyo maging ang sarili mong kaligayahan. Isang gabi, nadatnan siya ni Enzo sa labas ng kanilang bahay. Tahimik niyang pinagmamasdan ang buwan sa ibabaw ng dagat. Inilagay ng asawa ang balabal sa kanyang balikat. Malamig at baka sipunin ka. Sumandal si Jana sa kanya. Iniisip ko si ate. Hindi na kailangang itanong ni Enzo kung sino. Sa tingin mo, buhay pa kaya siya? Umaasa ako. Matagal na. Alam ko, napatingin siya sa dagat. Parehong dagat na minsan niyang sinisid para sa mga baryang gagamitin sana sa paghahanap sa kanyang kapatid. Alam mo, Enzo, nung bata ako, galit ako kay ate dahil iniwan ka niya. Tumango siya. May mga gabing iniisip ko na baka tama si na Tita Wilma. Baka nakalimutan niya na talaga ako. Pero hindi pala. Ngumiti si Jana habang nangingilid ang luha. Hindi pala. Hinawakan ni Enzo ang kamay niya. Kung nasaan man siya, sigurado akong gusto niyang makita kung ano ang naging buhay mo. Napatingin si Jana sa bahay nila. Naririnig niya sa loob ang tawanan ng kanilang mga anak. May asawa siyang nagmamahal sa kanya. May negosyo, may tahanan. May pamilyang dati ay pinapangarap lamang niya. Lahat ng yon ay bahagi ng buhay na gustong ibigay ni Kara sa kanya. Lumipas pang maraming taon, nabalitaan ni Jana na nabilanggo sina Alexa at Brian matapos masangkot sa iligal na gawain. Samantala, tumanda si Wilma ng halos walang gustong mag-alaga rito. Marami ang nagsabing hayaan na lamang niya ang tiyahin. Ngunit hindi yun ginawa ni Jana. Paminsan-minsan, nagpapadala siya ng pagkain at gamot. Bakit tinutulungan mo pa? Minsang tanong ni Enzo. Hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa niya. Kung ganon, bakit? Tahimik na ngumiti si Jana. Dahil ayokong maging katulad niya. Hindi niya kailangan maghiganti. Sapat nang nabuhay siyang kabaliktaran ng mga taong nanakit sa kanya. Lumaki ang kanilang mga anak. Nagkaroon ng sariling pamilya at kalaunan ay naging lola na rin si Jana. Nagbago ang isla. Dumami ang mga bahay at negosyo. Tumanda silang mag-asawa ni Enzo. Ngunit may isang bagay na hindi nagbago. Sa tuwing tumitingin si Jana sa dagat, naalala niya pa rin si Kara. Isang gabi, habang nakaupo silang mag-asawa sa labas, napansin ni Enzo ang lungkot sa kanyang mukha. Si Kara na naman, tumango si Jana. Ang dami nang nangyari sa buhay ko, pero iisa pa rin ang hiling ko. Ano yun? Bago ako mawala sa mundong ito, napatingin siya sa kalangitan. Gusto ko lang makita ulit ang ate ko. Hindi niya alam kung buhay pa si Kara. Hindi niya alam kung nakatakas ba ito sa mundong minsang bumihag rito. Ngunit hindi nawala ang pag-asa niya. Dahil kung may natutunan si Jana sa buong buhay niya, yun ay ang katotohanan minsan napakatagal bago sagutin ang isang panalangin. At hindi niya alam, ang panalangin ilang dekada niyang hinihintay ay malapit ng matupad. Lumipas ang maraming taon, ang dating dalagitang sumisisid sa dagat para sa mga bariyang inihahagis ng mga turista ay isa ng matandang babae. Maputi na ang buhok ni Jana. Mabagal na rin ang kanyang mga hakbang at hindi na kasing linaw ng dati ang kanyang pandinig. Ngunit sa kabila ng pagtanda, nanatiling malinaw sa kanyang alaala ang mukha ng kapatid, si Kara. Marami ng biyayang dumating sa buhay ni Jana. Lumago ang negosyong itinayo niya sa isla. Naging mabuti ang pagsasama nila ni Enzo. Lumaki ang kanilang dalawang anak.
nakapagtapos at nagkaroon ng sariling mga pamilya. Kalaunan, napuno rin ng mga apo ang kanilang tahanan. Masaya si Jana. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, may espasyong walang sino man ang nakapuno. Ate, nasaan ka na kaya? Madalas niyang bulong habang nakatanaw sa dagat. Hindi na niya alam kung buhay pa ba si Kara. Minsan gusto niyang tanggapin na baka hindi na sila magkikita. Ngunit tuwing naaalala niya ang huling yakap ng kapatid, bumabalik ang pag-asa. Mahal na mahal kita, Jana. Kahit kailan, hindi kita nakalimutan. Yun ang mga salitang ayaw niyang kalimutan. Isang hapon, nakaupo si Jana sa kanilang bahay habang pinagmamasdan ang mga apo niyang nagkukwentuhan. Lola! Napalingon siya sa kanyang apo na si Chloe. Ano yon? May sorpresa kami sa'yo. Ha? Lakasan mo! Hindi kita marinig! Nagtawanan ang mga apo. Lumapit si Chloe at hinawakan ang kanyang kamay. May bisita po kayo! Napakunot noo si Jana. Sino? Ngunit walang sumagot. Sa halip ay bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang marahang pumasok. Kuba na ito, may hawak na tungkod at mabagal ang bawat hakbang. Gusot ang damit at halatang maraming taon ng hirap ang pinagdaanan. Tahimik lang si Jana habang nakatitig dito. May kung anong pamilyar sa mga mata ng matanda. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Nanginginig na tumayo si Jana. Hindi. Lumapit pa ang matanda. At nang umiti ito, tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Jana. Ate Kara! Napahinto ang matanda. Nangilid ang mga luha nito. Jana! Isang salita lang yon, pero sapat na upang mawala ang ilang dekadang naghihiwalay sa kanila. Ate! Hindi na inisip ni Jana ang kanyang edad. Lumapit siya hanggat kaya ng kanyang mga paa at mahigpit na niyakap ang kapatid. Ate Kara! Ikaw nga! Humagulgol silang dalawa. Ang dalawang magkapatid na minsang pinaghiwalay ng kahirapan, takot at maling pagkakataon ay muling magkayakap. Bumalik ka rin! Umiiyak na sabi ni Jana. Bakit ngayon ka lang? Hinaplos ni Kara ang likod niya. Pasensya ka na. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko rin. Kumalas ng bahagya si Jana at pinagmasdan ang mukha ng kapatid. Maraming kulubot, maputi na ang buhok, halatang dumaan sa napakahirap na buhay. Ngunit para kay Jana, yun pa rin ang ate Kara niya na nangakong babalik sa dalampasigan. Biglang ngumiti si Kara. Aba, Jana, ikaw na ba talaga yan? Oo naman. Napakataba mo na. Napatawa si Jana habang umiiyak. Matanda na tayo, nangaasar ka pa rin. Nagtawanan ang kanilang mga anak at apo. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, parang muling naging dalawang batang magkapatid, sina Jana at Kara. Kalaunan, nalaman ni Jana kung paano natagpuan ng kanyang pamilya ang kapatid. Matagal nang alam ng mga anak niya na iisa lamang ang pinakamalaking hiling ng kanilang ina bago ito mawala sa mundo. Ang makita si Kara. Kaya palihim nila itong hinanap. Hanggang sa isang araw, may nakita silang matandang babae na halos walang permanenteng tirahan. Nang makausap nila ito at malaman ang pangalan, doon nagsimula ang kanilang pagdududa. Si Kara nga iyon. Hindi na nagtanong si Jana tungkol sa lahat ng pinagdaanan ng kanyang kapatid. Hindi niya kailangang malaman agad ang bawat detalye. Sapat nang nasa harapan niya ito. Buhay at ligtas. Hinawakan niya ang kamay ni Kara. Ate, dito ka na. Napatingin sa kanya ang kapatid. Jana, wala ka nang kailangang takasan. Wala ka nang kailangang pagtaguan. Nanginginig ang labi ni Kara. Ang dami kong pagkakamali. Alam ko, marami akong pinagsisisihan. Alam ko rin. Napayuko si Kara. Hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Dahan-dahang umiling si Jana. Natupad mo. Nagulat ang kapatid. Bumalik ka.
Napangiti si Jana habang patuloy sa pag-iyak. Matagal nga lang. Muling nagyakap ang magkapatid. Sa pagkakataong yon, wala nang sasakyang naghihintay upang ilayo si Jana. Wala nang mga taong hahabol kay Kara. Wala nang kailangang magtago. Sa wakas, nakauwi na si Kara. Hindi lahat ng taong nawawala sa ating buhay ay kusang nangiiwan. May mga pagkakataong may mga laban silang kinakaharap na hindi natin nakikita at mga sakripisyong hindi nila kayang ipaliwanag. Ipinakita ni Jana at Kara na ang tunay na pagmamahal ng magkapatid ay kayang manatili kahit paghiwalayin ng panahon, distansya at mabibigat na pagsubok. Nagkamali man si Kara sa mga desisyong ginawa niya dahil sa desperasyon, ang pagmamahal niya kay Jana ang nagtulak sa kanyang magsakripisyo at protektahan ng kapatid. Ipinakita rin ni Jana na hindi kailangang maging katulad ng mga taong nananakit sa atin. Sa halip na mabuhay sa galit at paghihiganti, pinili niyang magsikap, magmahal, magpatawad at bumuo ng mas mabuting buhay. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dami ng taon na magkasama kayo, kundi sa pagmamahal na nananatili kahit gaano katagal kayong paghiwalayin ng buhay. At kung minsan ang pangakong matagal nating hinihintay ay hindi naman nakalimutan, sadyang mahaba lamang ang daan bago ito tuluyang matupad. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.